Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, Risa bumaliktad na. Nako, grabe ang laki pala ng pondo ni Castro. Ayan mga kababayan. Alright, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video na ito. Maraming salamat po. At eto nga, simulan po natin ang balita dito po sa, eto po mga kababayan, no? Eto, pasadahan po muna natin itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Mayroon pong post, no? At nakakadala ng damdamin mga kababayan, alright? Dahil po silang magkakapatid, eto, sabi po dito sa post niya mga kababayan, we carry in hope our hearts that one day distance will fade and will be whole again with our Father. We love you pa. Ayan na mga kababayan. Yan po ang mensahe ni Congressman Pulong Paulo Duterte dyan po kay former President Duterte, no? Ibinahagi ni Congressman Pulong Duterte ang isang Facebook post ang larawan nilang magkakapatid matapos bisitahin si former President Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayan mga kababayan, kahit sila po ay hiwa-hiwalay, nagkakaisa po sila para po sa kanilang ama. Yan po mga kababayan. At yan po ang kailangan ng mga Pilipino, pagkakaisa, di ba? Ay ngayon, yan po ang simbolo ng mga Pilipino na dapat magkaisa po tayo kahit anong mangyari sa atin. Alright, palakpakan po natin. At ito pa mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Lahat ng flood control project sa Maynila walang permit ayon po yan kay Mayor Isko Moreno. At ito naman, President Bongbong Marcos Jr. ay magpapa-lifestyle check sa mga empleyado ng gobyerno. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ang investigasyon ng Malacanang sa umanay anomalya sa flood control projects ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa Department of Public Works and Highways. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ang Manila LGU may ginagawa ring investigasyon kaugnay ng mga flood control sa lungsod. So yan mga kababayan, magpapaputulin lang natin saglit yung video, no? Si PBBM po ay nag-utos na mag lifestyle check dito sa mga empleyado ng gobyerno, lalo na po dito sa flood control projects nito dito po sa DPWH. Pero ito naman po ang naging sagot ni Risa Hontiveros mga kababayan, no? Tila bumaliktad na. Dati parang kumakampi ito kay former president, kay President Bongbong Marcos Jr. Risa Hontiveros, sabi po ni Risa Hontiveros dito, kung nag-utos sa President Marcos ng lifestyle check, magandang halimbawa at magpakita ng pamumuno kung kasamang ibubunyag ang kanyang salid. Nako po. Kaya ni President Bongbong Marcos Jr. na pati siya ay malamang dapat siya. Siya po ang manguna dito po sa lifestyle check nito. Pero ang tanong, sino po ang mag-check? Kasi may balita na si Torre po ang gagawing anti-corruption officer, kung baga ganun, di ba? So kung si Torre po ang magla-lifestyle check, ay useless yata yung magla-lifestyle check tayo. Sa palagay niyo po ba mga kababayan, magiging epektibo itong sinasabi or pag-uutos ni President Bongbong Marcos Jr. na lifestyle check? Anyway, ngayon pa nga lang binabalasan na agad ni Senator Risa Hontiveros
Yan ha, dapat kasama lahat. Walang sisinuhin dapat. Lahat coming from the very highest position of our government down to the very, very bottom, mga kababayan. Alright, at eto nga, pasadahan na, balikan na po natin yung video na kung saan pati dito sa Manila pala, mga kababayan, ay eto, pakinggan muna natin to. Eto si Mayor Isko. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, umaabot sa mahigit 14 billion pesos ang kabuang alokasyon para 14 billion pesos, mga kababayan, ang kabuuan, ha? Narinig nyo naman, 14 billion. Aba, ang laki niyan, 14 billion flood control project. Sa flood control projects sa 6 na distrito ng Maynila mula taong 2022 hanggang taong kasalukuyan. Sa kabila nito, palpakan niya ang mga proyekto dahil matindi pa rin ang mga pagbaha sa Maynila sa tuwing umuulan. Ang sisti pa na pag-alaman ni Mayor Isko na ang lahat ng proyektong ito walang permit. Wala nga permit, mga kababayan, no? Kahit malamang ay hindi nga nila ginawa yan siguro. Ha? Pero teka lang. Sino ang magiging accountable dyan? Mayor ba? Or yung mga congressman, mga kababayan, ng distrito ng Manila? Diba? Aba, iiyak na naman po dito si Chua. Ha? Si Representative Chua, iiyak na naman yata dito kay Mayor Isko, mga kababayan. Bumaha ng pondo sa Maynila, pondo ang bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, mounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila, continue to suffer with the flooding. Tumanggi ang alkalde na tukuyin ang mga dapat managot sa mga palpak na flood control. Anya, hahayaan niya ang Office of the President na pangalanan ang mga sangkot sa mga anomalya. Ayokong pangunahan ng Pangulo sa investigasyon na ginagawa. I think they have more resources to tell the people who is liable or not, who've done projects properly, o baka meron ding guni-guni. If I may borrow the words of the President. Pero bago ito una ng sinampahan ng Manila LGU, ang kontratista na Chelsea Construction and Supply ng patong-patong na reklamo sa prosekusyon dahil sa pag-iba nito sa Rizal Avenue Sports Athletics Complex o RASA Covered Court sa Santa Cruz, Manila para sa pagpapatayo nito ng 145.5 million na multipurpose building. Hindi umano ito kumuha ng demolition at building permit sa lungsod nang gawin ang demolition at simulan ang naturang proyekto. Pagka ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, parang binabaliwala nila ang pamalang. Na-discovery ring hindi pa aprobado ng OP ang nasabing multipurpose building at kabilang ang Chelsea Construction sa listahan. So yan, mga kababayan, tama yung sinasabi ni Mayor Isko. Pag ordinaryong Pilipino, pahirapan po ang pagkuha ng permit. Pero pag mga ito, may mga koneksyon, diba? May mga koneksyon yun lang, Mayor Isko. Yun dapat ang tutukan ninyo. Yung may mga koneksyon at natatapalan ng pera ang mga pagmumuka. Diba? Useless po yan. Lahat na po ng ginagawa ng gobyerno ay magiging useless. Kapag ganun at ganun pa rin ang mga tao sa ating gobyerno. Yung mga natatapalan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong PCO humingi ng 2.9 billion na budget para panlaban sa fake news. Ano? Humingi ang Presidential Communication Office ng 2.9 bilyong budget para sa 2026 na gagamitin umano sa paglaban sa fake news at misinformation. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, gagamitin umano ang pondo para sa mas
pinaigting na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at digital monitoring upang masawata ang disinformation online. Bahagi rin umano nito ang pagpapalakas ng public information campaign at pagpapalawak ng audience reach. Aba, ay ibig sabihin magpupromote po kayo sa mga social media, ganun ba yun? Para makarami kayo ng audience, di ba? Para makarami kayo ng views. Nako, for the views pala ito. Anyway, ay baka tataasan rin nila ng sweldo si Yusek Claire Castro, no? Kaya nga nalagay natin dito sa thumbnail natin, no? Grabe ang laki ng pondo ni Castro. Kasi si Castro po hindi po si Secretary Gomez ang nagiging mukha ng PCO. Ang mukha po ng PCO ay si Yusek Claire Castro. Ayaw aminin man natin sa hindi, siya po. Siya po ang mukha ng PCO. Okay? Ang laki, 2.9 billion. Aba, mas malaki pa ito sa Mas malaki pa ito sa budget ng Office of the Vice President. Hindi ba ito Hindi nyo ba ito tatanggihan kayong mga tonggrista? Hindi nyo ba ito gagawin? Kasi ang itinaas ng budget na ito ay 5,000%. Wow! Wow! Oy Castro, yung budget ninyo ay galing po yan sa kaban ng bayan, hindi po yan galing sa bulsa ng presidente. Na pag sinabi niyong ganito ang pag ito talaga pinayagan na 2.9 billion na budget, siguro ko hindi na po tayo makakarinig ng fake news mula kay Yusek Claire Castro. Kasi ilalaban nila yan sa fake news eh. Ibig sabihin, bubusalan nila si Claire Castro. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Last po natin pag-uusapan, wala na pala. Yan. Nasabi ko na to kanina. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito kay PCO Yusek Claire Castro at dito po kaya sa PCO mismo mga kabayan na ang laki-laki po ng kanilang budget. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.